Okay guys, naisip nyo na ba kung paano ba talaga ginagawa yung mga app na talagang kinakikiligan at ginagamit ng lahat? Well, ang sekreto, nasa data. At sa pag-uusap natin ngayon, ibe-breakdown natin yung data collection, isang skill na promise magiging game changer sa tech career ninyo. Ang isang magandang ideya para sa capstone project, madali lang yan. Pero isang magandang solusyon, wow, ibang level na yan. Anong pinagkaiba? Ang solusyon, nakaugat yan sa pag-unawa sa tunay na problema. At dyan mismo papasok ang data. Isipin nyo ang data collection bilang inyong sandata, ang inyong alas para patunayan ng mga hula ninyo. Imbes na manghula ka lang, ito ang magsisilbing gabay mo para makabuo ng isang app na hindi lang basta gumagana, kundi talagang kailangan, gagamitin at magugustuhan ng mga user. So, para mas madali nating magets to, i-imagine natin na gagawa tayo ng isang campus navigation app para sa capstone, okay? Tara, sabay-sabay nating lakbayin ang bawat hakbang sa journey na to, mula sa konsepto hanggang sa code. Ayan, relate ba kayo dito? Mayroon kang isang napaka-astig na ideya para sa app. Pero paano mo malalaman kung anong features ba talaga ang kailangan ng mga kapwa mong estudyante? Kasi kung walang data, para ka lang naglalakad sa dilim, nanguhula. So, wait lang. Hold your horses. Bago ka pa man mag-type ng public static void main, bago ka pa magsulat ng kahit isang linya ng code, ito muna. Ito ang pinakauna at pinakamahalagang hakbang. Alamin at isulat mo kung anong problema ba talaga ang sinusubukan mong ayusin. Okay, so may dalawang klase ng data. Sa kaliwa, yung tinatawag na quantitative. Ito yung mga numero, yung ilan, yung gaano kabilis. Ilang segundo bago mag-load ang app mo. Yan yon. Sa kanan naman, ang qualitative. Ito yung mga kwento, yung bakit. Anong sabi ng user tungkol sa design? Pareho silang super importante para makabuo ng isang kompletong picture. Okay, so ngayong alam na natin kung anong klase ng data ang kailangan natin, di ba? Numero man o kwento. Ang tanong, paano natin ito makukuha? Dito na natin bubuksan ang ating developer toolkit at pipiliin ang tamang tool para sa tamang trabaho. Ito na guys ang inyong cheat sheet. Tandaan, walang one-size-fits-all na paraan. Kung gusto mo ng malawak na opinyon mula sa daan-daang estudyante, go for survey. Pero kung kailangan mo ng malalim at detalyadong feedback sa prototype mo, mag-interview ka ng ilan. Ang tamang tool ay laging nakadepende sa tanong na gusto mong sagutin. Isipin nyo to bilang paggawa ng inyong game plan o blueprint. Dito mo idedetalye step by step kung paano mo gagawin ang pagkolekta ng data. Super importante nito para masigurong malinis, consistent, maaasahan at syempre secure ang lahat ng impormasyong makukuha mo. Operationalization. Okay, deep breath. Ang bigat pakinggan ng salita, no? Pero promise, ang ibig sabihin lang yan ay paano mo gagawing isang bagay na pwedeng sukatin ang isang abstract na ideya. Isa ito sa pinakamakapangyarihang konsepto na matututunan mo bilang isang IT professional. Halimbawa, app usability. Siyempre, gusto nating lahat na maging usable o madaling gamitin ang app natin. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin niyan? Paano natin malalaman kung usable na nga ba ito? Paano natin yan susukatin sa paraang hindi hula-hula lang? Heto na yung magic. Imbes na sabihin lang na usable, hahatiin natin yan sa mga bagay na pwedeng sukatin. Pwede nating orasan kung gaano kabilis mahanap ng user ang isang classroom. Pwede nating bilangin kung ilang beses siyang nagkamali ng pindot. At pwede nating siyang tanungin, hey, sa scale na 1 to 5, gaano ka kasaya sa experience? Yan mismo ang operationalization in action. At dahil data ang pinag-uusapan natin, kailangan nating pag-usapan ang security at privacy. Ang isang data management plan ay hindi lang basta best practice. Ito ay isang obligasyon. Ito ang magpoprotekta sa data ng users mo at sa integridad ng buong proyekto mo. Tandaan, isang pagkakamali lang dito pwedeng maging sanhi ng data breach at mawala ang tiwala sa'yo. Okay team, tapos na ang lahat ng pagpaplano. Ngayon, game time na. Oras na para sa aksyon. Let's do this! Isakatuparan na natin ang plano at simulan na ang mismong pagkolekta ng data. Isang mahalagang paalala, isang golden rule sa IT. Garbage in, garbage out. Kung mali-mali o hindi kumpleto ang data na ipapasok mo sa sistema, siguradong basura rin ang analysis na lalabas. Kaya ang pagiging masinop at mitikuloso sa step na to ay magliligtas sa iyo sa napakaraming puyat at sakit ng ulo later on. So ayan na,
Ginamit mo ang data at nakumpleto mo ang capstone project mo. Ang galing! Congrats! Pero teka, hindi dyan nang tatapos ang kwento. Ang totoong halaga nito ay hindi lang para sa thesis mo. Ang kasanayang ito ang magiging passport mo sa isang matagumpay na tech career. Ang buong prosesong ito, hindi lang to pang eskwela. Ito ang puso at kaluluwan ng modernong teknolohiya. Nagde-debug ka man, nagde-develop ng bagong feature o nagse-secure ng isang network, ang kakayahang mangolekta, umintindi at gumamit ng data ang mag-aangat sa'yo mula sa pagiging isang good IT professional patungo sa pagiging isang great one. Tandaan nyo, ang 4 na hakbang na ito ay hindi lang para sa capstone. Ito ang framework na magagamit ninyo sa buong tech career ninyo para lumikha ng mga solusyon na may tunay at makabuluhang epekto. Kaya ang tanong ngayon ay para sa inyo. Anong data ang iyong titipunin para buuin ang hinaharap?